Taipei Main Station. I'm back in Taiwan! Nandito na ulit tayo sa airport ng Taoyuan. Nakita niyo yung pinagdaanan ko kanina, ano pa ako, nagtulay-tulay, overpass. Mali. Parang feeling ko I got reunited with someone I love. Matitikmo na ulit natin ang aking favorite Shin Futang Milk Tea and Xiaolong Bao. Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, we are traveling to Taiwan! Let's go! Medyo na-miss ko na rin yung Taiwan, no? So dadaan tayo ng Taiwan. Mabilis lang itong trip natin na Taiwan. We will stay there for 5 days. 5 days and 4 nights. So from Japan dito sa Osaka, didiretso na tayo sa Taiwan, no? So I'm flying with Cathay Pacific. Sobrang ganda ng process nila dito sa Osaka, especially ng Cathay Pacific, no, or ng ibang airlines. Marami naman yan, Cathay Pacific, ANA, Japan Airlines, no. So self check-in lang everything, wala nang mahabang pila, no? Yun yung I hope in the future ma-improve din natin sa Philippines, no, yung parang everything is just self check-in, tas yung boarding pass ko digital na lang. So sabi ko, wala, kasi parang, di ba, usually pag hindi nag-accept sa Philippines yung digital na nasa cellphone mo lang yung ticket mo, dapat ipapaprint mo talaga siya ng physical ticket. So sabi ko, wala, bakit wala akong ticket dito? Wala talaga. Like, ganito lang yung naging process, guys. Pakita ko sa inyo. So ang dami nila mga self-check-in kiosk na gumagana talaga. Ayun, di ba? Totoong gumagana lahat ng mga self-check. Ayun, no? So hindi siya nag-build up yung pila kasi ang dami. Tapos ayan, lahat ng airlines na nandito. Ito yung sasakyan natin. Cathay, Japan Airlines. May Sibupak na dito, Sibupak, ANA. So pag nag-print ka ng bag tag, di ba mag-check-in ka dito, tapos mag-print ng bag tag, magsi-self drop ka na ng bag. Ayun dyan, no. Hindi rin nagbi-build up yung pila kasi marami namang mga self bag drop dyan. So yun lang ginawa ko, nag-check-in lang ako dito, tapos sabi ko, nag-print na yung bag tag, nilagay ko na sa luggage ko, tapos hinulog ko na yung bag ko doon. Aantayin mo lang na ma-clear, make sure na walang mga gadgets sa loob ng check-in mo kasi i-scan muna. Tapos ayun na. Tapos sabi ko, bakit wala akong boarding pass? Tapos lumapit ako sa staff. Sabi ko, where can I print my boarding pass? Sabi niya, hindi ba na-send sa email mo? Tapos sinek ko sa email. Ayaw nga na-send kasi tatanungin yung email mo dito sa check-in, eh. Tapos na-send nga dito. Tapos meron ng QR code. Sabi ko, this will be my boarding... May QR code. Sabi ko, this will be my boarding pass na? Sabi niya, yes. Amazing. Sana magawa natin sa Philippines na digital na lahat para hindi na humahaba yung pila, di ba? Para mabilis. Efficient. So, tara. Ito na yung ating boarding pass, immigration na tayo. Okay guys, nakapasok na tayo, nakalagpas na tayo ng immigration. Ang ganda dito sa airport nila. Ang ganda ng mga upuan nila. Tapos pwede ka lang magsaksak dyan, no? Mag-charge. Daming pwedeng upuan. So hindi kayo magsisiksikan. And then more upuan. Okay, quick rundown tayo ng mga requirements. Requirements for Filipino travelers going to Taiwan ngayong March 2026. Or April na ba? Malapit na mag-April, oh. Aprilish. April ko na ito ma-upload kasi pa-end na yung March. So first, of course, kailangan natin yung valid passport. Dapat at least 6 months before siya mag-expire. Kailangan din natin ng round trip na ticket. And then, kailangan natin if galing kayo sa Pilipinas, kailangan nyo ng e-travel. Of course, i-download nyo lang yung eGov.ph. And the fourth na requirements is Taiwan arrival card. Mag-ingat kayo sa Taiwan arrival card kasi may mga website na mag-fill out kayo tapos biglang sa end merong sasabihin mo bayad ka ng ganitong amount. Walang bayad ang Taiwan arrival card, guys, ha. Yung ibang mga website, mga hindi yan I'm not sure, parang baka mga hindi legit. So I will just link it down sa description box yung tamang website for the Taiwan arrival card. Madali lang naman, lalagay nyo lang doon kung saan kayo magstay, kailan yung arrival nyo, kailan yung alis nyo, and then yung mga details ng sarili nyo. And then tayo is visa free, no? Filipinos visa free papuntang Taiwan kasi every year naman nire-renew ng Taiwan ang visa free for Filipinos. First, long as merong magandang relationship ang Pilipinas at Taiwan, I think lagi naman yung nagre-renew sila every year. So visa free pa rin tayo, guys. We can stay up to 14 days, 14 days na walang visa.
And then, immigration question. Dito kasi sa Japan, ano lang, scan-scan lang ng passport. Wala nang usap-usap sa immigration. Pag palabas ka na ng Japan, no, scan na lang ng passport, tapos picture lang. Yun na, wala ka nang kausap sa immigration. But if manggagaling kayo sa Philippines, usually mga tinatanong naman yan, saan ka nagtatrabaho or ano yung trabaho mo. Basta make sure lang na hindi ka nagtatrabaho sa government kasi pag government, medyo nanghihingi sila ng additional requirements or strict sila. So kung nagtatrabaho ka naman privately, I think walang problema dyan. Next na itatanong yan usually is, sino kasama mo? Diba? So, kung may kasama ka mga friends, family, sabihin mo lang, pag mag-isa ka, okay lang din naman. Ako, madalas naman ako mag-isa. And then, ang last na tinatanong, kailan ka babalik? Or ilang days ka sa Taiwan, for example, or kailan ka babalik? Ano yung date? So, yun lang naman. Usually, yung tatlo na yan, yun yung madalas tinatanong ng immigration. So, yun lang guys. Antayin ko na lang yung ating flight na sa Cathay Pacific. Isa sa mga favorite ko to na airline, Cathay Pacific, kasi basta gusto ko yung upuan nila, komportable, gusto ko yung mga entertainment system. So, ayan. I'm so happy na ito yung ating sasakyan ngayon, Cathay Pacific. Tas 24 kilos yung kanilang luggage. Sakto kasi 'di ba nag-shopping ako sa Japan, so ang luggage ko 23.5 kilos. So within the ano pa naman, the threshold. So yun lang. I'll see you later. Alligator. Hey guys, nandito na tayo sa airplane. Malaki, tatluhan yung 1, 2, 3. So 9. So ang ganito 9. So ito yung infotainment ng cafe. So lang ganyan. Ay meron pang ganyan. Para saan to? Para sa ano, glass mo dito. So may mga ilalagay ka ditong something maybe. Your earphone pag dito, no, pag maggagamit ka. What else? Yun lang naman. Tapos ito, gusto ko talaga ng upuan na may ganito kasi madalas ako matulog pag nag-aeroplano, so nagaganon yung ulo ko dito. Pag ganyan kasi na-stop niya, hanggang dyan lang ako, di ba? So gusto ko may ganito. I think may kain na rin guys. Pasta, I think, chicken, ice cream, apple juice. Masaya kasi wala akong katabi. Bakante. Maraming bakante ng flight na to, no? Osaka to Taipei. Kahit maraming bakante, ang laki ng airplane. Kaya ganun. Okay guys, after 2.5 or almost 3 hours, no, nakarating na tayo dito sa Taoyuan International Airport dito sa Taipei in Taiwan. If magagaling kayo sa Manila, I think 2.5 hours din yung biyahe. Wala namang time difference ang Manila at Taiwan, no? Same lang ang oras. So sa Japan may time difference, pero ngayon nasa Taiwan, back to reality na ako. Same na yung oras ko sa Manila. Let's go! Ayan, lakad lang tayo papuntang immigration. Sundan nyo lang yung mga kasama nyo sa plane. Lahat naman yun papunta sa immigration. Pero bawal na yata ako mag-video dito. Pwede pa ba dito? Yan. Basahin nyo lang yung mga nakasulat na arrivals. Tapos maglakad lang kayo. Let's go! Ginabi na tayo. Parang 7 PM na yata dito sa Taiwan. Ito na guys yung the iconic sign. Welcome to Taiwan! Ayan, di ba? Pag galing kayo sa airport, ayan, madadaanan niyo yung iconic na sign. Taiwan. Kasi immigration na dyan guys. So, ayan, immigration na dito. So, mamaya na lang ulit ako mag-video. Baka makita ko. Okay guys, nakalagpas na tayo sa immigration. Wala namang tinanong immigration actually. Nagkaroon lang ako ng problema. Kasi, di ba merong arrival card. Ginagawa yun online. Ilalagay mo kasi doon yung passport number ko. Bago kasi yung passport number ko, hindi ko siya memorize. Kulang ng isang number. So, nung nandun ako sa immigration, hindi nila mahanap yung, kasi nakalink yung passport number mo sa arrival card mo. So, pag in-scan ni immigration officer yung passport ko, makikita na nila kung gumawa ka ng arrival card o hindi. Tapos hindi nila makita. Tinanong niya, sabi niya, gumawa ka ba ng arrival card? Sabi ko, yes. Tapos hindi niya talaga makita. Tapos nung chinek niya yung arrival card ko, mali yung passport number. So ang ginawa, pina-update niya. Hindi ko na kailangan gumawa from the start. May option lang dun online na parang update my arrival card. Click ko lang yun, tapos binago ko lang yung passport number. Tapos ayun na, nakalusot na ako. Wala namang any question from the immigration. So, nandito na ulit tayo sa airport ng Taoyuan. Dito sa Taipei. So pakita ko sa inyo. So dito kayo lalabas, no? Diyan yung arrival. So pagkalabas nyo, meron na ditong mga tindahan ng SIM card, for example, or mga car rentals if you want. Meron na rin mga ATM dito. Ito nag-try ako before, pero parang hindi ako naka-withdraw kasi parang Taiwanese or Chinese bank. Meron din ibang ATM dito. Ayan, i-try natin mamaya.
Although cashless naman ang Taiwan, pero pag mag-street food kasi tayo, baka kailangan natin ng pera. So baka dyan na lang ako mag-withdraw sa Bank of Taiwan. Yan, Bank of Taiwan. Tapos, dire-diretso nyo pa. Kung meron kayong mga Klook bookings, andun yung kiosk ng Klook. Ayun, no, may nakasulat Klook. Okay, before tayo umalis ng airport, mag-checklist muna tayo. First is internet. Meron na naman akong eSIM or may data na ako. So, for the eSIM, pwede kayo mag-book sa Klook or pwede rin kayo mag-book sa Agoda. Parehas ako may discount code kung saan kayo makakamura. If you book it on Klook, you can use my code Marvin Samako Klook. Pero if you book it on Agoda, dalawa yung discount code natin sa Agoda, baka malito kayo. For hotels, ang code natin is Marvin Agoda. For mga activities, mga eSIM and all that, ang code doon is Marvin Samako. So, ayun, pwede kayo mag-book na. Nakabook na ako ng eSIM. Next is money. Kailangan natin mag-withdraw. Diyan, mag-withdraw ako sa ATM na yan. For transportation, meron sila ditong card. I'm not sure kung may laman pa yung Easy Card ko. Ito yung ginagamit nilang card. Easy Card. Easy Card. So, ito yung kanilang parang train card. Pwede nyo rin itong mabook sa Klook. For sure, meron din ito sa Agoda. So, kung gusto nyo, kung need nyo rin, you can just book that. And then, you can also use my code, no? So, kung wala tong laman, papaloadan lang natin. So, data, money, and then transportation. Okay, let's go. Withdraw muna tayo. Tara na guys, mag-withdraw muna tayo dito sa Bank of Taiwan. No? So, may pila lang dito. Let's go. Guys, try natin. Please insert card or press 1 for... Okay, insert ko lang yung card ko, ha? Dito, merong insertan dito. Please wait. Only 1,000 bills are available temporarily. Okay, magkano yung kailangan natin? Siguro mga ano daw? Please select language. Okay, English. So 1,000 bills. Siguro mga 3,000 NTD. Credit International. Ano daw? Card cross country withdrawal. I think ito cross country, hindi naman yan credit card kasi GCash naman yan. May pin ba ako? Guys, may nakasulat pala dito. For Union Pay and foreign cards, please select credit card. Namali ako. Ang sinilect ko kasi 'di ba cross country. Ulit. English. Ito, i-select niyo yung credit card kahit naka-debit card kayo. Credit card daw yung i-select eh. Enter your pin. Then press accept. Okay. Okay, gumana naman yung pin withdrawal. Please select service. Default account, savings account. I think this is a savings account. Savings. Okay. Yan, mga 3,000 na lang muna guys kasi hindi ko naman kailangan ng sobrang daming cash. Okay. And guys, naka-withdraw tayo using our GCash 3,000 NTD. So, ang 1 NTD equals 1.89 pesos. So, siguro ang 1 NTD times 2 minus konti para hindi kayo mahirapan. Kasi ang hirap mag-multiply ng 1.89, di ba? So, for example, ito, di ba? 3,000 times 2. 6,000, bawasan mo ng konti. Mga 5, 7, 5, 6, 6, 7. mga 5, 6. Sinerch ko dito sa calculator. Ito siya. So, kung nakalimutan nyo ulit, ito lang sa iPhone, no? Meron ditong pag-change ng currency. Nandito lang yan sa... Saan na yun? Wala, saan banda yun? Or naka-automatic na to? Ay, dito yata. Nag-update na ba yung iPhone? Ayan, dito. Meron dyang convert. Ito. O nga nag-update si iPhone, di ako updated. Andiyan yung convert. Pinapalitan-palitan ko lang yung currency, but ngayon naka-NTD na tayo or New Taiwan Dollar. So, ang 3,000 NTD 5,666 pesos. So, di ba parang 6,000 bawasan mo ng konti. Tapos, ginamit ko yung GCash. Nag-text na si GCash. Ang nabawas daw sa akin is 5,678. Ala, ang konti lang ang difference. Minus 5,678. 11.73 pesos. Yun lang yung charge. Kaya love na love ko talaga ang GCash pag nag-withdraw ka no, sa ibang bansa. Dati nag-withdraw ako using yung mga traditional bank card ko like BDO, BPI. Pero minsan talaga ang mahal ng charge like 1,500 pesos. Pati yan sa GCash 11.73 pesos lamang no. So I recommend. Ayan, naka-withdraw naman ako dito sa Bank of Taiwan. So, dyan na lang din kayo mag-withdraw. Guys, for the eSIM pala, di ba naka-cellular? Punta lang kayo sa settings, tas sa cellular. Tapos,
di ba ma-activate nyo na siya. Pag na-activate nyo siya, hindi muna siya gagana. Tapos i-tick nyo yung data roaming. Ito, naka-off kasi yan kanina, ganyan. Tapos i-tick mo yan, data roaming, para gumana na siya. For example, inactivate mo na yung eSIM mo sa Philippines. Inactivate mo na siya sa Philippines. Huwag mo muna i-turn on yung data roaming kasi magsisimula na yung, mag-i-start na siya. For example, i-activate mo sa Philippines, tapos pagdating mo sa Taiwan, di nandyan na yung eSIM sa cellphone mo. Tsaka mo lang i-tick off, tick on. Tsaka nyo mo lang tick something, yung data roaming. Pag tinik mo na yon, doon na magsisimula yung data. Kasi may mga nagme-message sa akin minsan, Marvin, hindi naman gumagana yung eSIM, inactivate ko naman, ganun. Kasi hindi nyo pa na-tick yung data roaming, ha? Pero i-tick nyo pag nandito na kayo sa bansang ito, ha? So, na-tick ko na siya, gumagana na yung aking eSIM. So, okay na tayo sa eSIM, okay na tayo sa money, transportation. Let's go. Tara, lakad tayo. Basa-basa ka na lang kayo dito. May mga signages naman. Bus ay, merong mga bus to the city, diretso. Kung gusto niyo mag-taxi, dito daw sa kabila. Kung gusto niyo mag-train, doon. Yan, marami na mga taxi dito. Pero tayo, magti-train lang tayo, beshi. Dahil yun ang mura. From dito sa arrival hall, bababa lang kayo. Ayan dyan sa baba. May escalator dyan. Dyan yung papuntang train, tsaka mga buses. So, joke lang guys, sorry. Mali pala. Ito yung mga buses na nalito na ako. Dito yung mga buses ayun, no? Bus to city. And bus to city. Kung gusto niyo mag-bus. Especially kung kayo naka-night, di ba? Mga red eye flight. For example, dati, kasi mas mura kasi yung mga red eye flight, no? Tapos dadating ka dito madaling araw. Minsan, natutulog muna ako dito. Tapos inaantay ko pa na mag-open yung train or mag-bus. Kung gusto niyo mag-bus dito, mga 5 AM, diyan kami minsan tumatambay before. Pero magti-train tayo kasi bukas pa naman ang train. So dito pala ang train, ayun, no? MRT or high speed rail. Same level lang siya ng arrival hall, dito lang sa may kaliwa. Malapit lang siya sa sa mga clock. Ayan yun. Clock, kung may mga nabook kayo dyan sa clock or mga wifi and all that. Pero tayo, we will go na to MRT or high speed rail. Let's go. Namiss ko Taiwan, ha. Actually, last year nag-Taiwan naman kami, pero sponsored kasi yung trip na yun. Meron kaming private transfer. So, sabihin ko na lang din yung options nyo ng transportation. Pwede kayong mag high speed rail, or pwede kayong mag MRT, pwede kayong mag bus, pwede kayong mag taxi, or pwede kayong mag private transfer. Meron din yan sa Klook. Kung family naman kayo, para door to door na sa hotel, no, you can do that. Nag private transfer kami last time. But ngayon, we are back to our original self of train, of commuting. Let's go. MRT. Follow nyo lang, marami naman mga sulat na MRT, high speed rail. Ito yung departure, airport departure naman. Diyan yung kayo mag-check-in pag pauwi na kayo ng Pilipinas. But, ayan o. Basa-basa lang ng MRT or high speed rail. Ayan o. Meron ditong elevator. Taoyuan Airport MRT. Baba lang tayo. Or, pwede rin tayo mag-escalator actually. Yung escalator na lang tayo. Pwede ba dito? Tara, escalator na tayo. Meron din naman, ayan guys, may food court pala dito. Hello! Hi! Nice to see you! So yun guys, meron palang food court dito. Ayan food court. So kung bukas pa siya ng ganito, kung nagutom kayo, pwede naman kayo kumain. Oh my God, I remember the days. Alam niyo ba guys, I remember the days nung mga nagre-red eye flight pa ako. Kasi yun yung nakasale, di ba? Tapos, sirado na tong food court kapag anong oras. Diyan kami natutulog. Diyan kami natutulog kasi inaantay namin na mag-open yung train or magkaroon ng bus. Kasi yung bus minsan wala pa So, natutulog muna kami dyan. Marami ding natutulog dyan kasi marami ding nagre-red eye flight. Kasi ang mahal kasi mag-taxi, ang mahal mag-Uber, ganun, di ba? So, parang, diyan kami natutulog. I remember the days. Kanya-kanya kaming pwesto dyan. Ay, isa pa pala. Katuwanan. One more escalator. MRT. Kung elevator, dumiretso na, pero nag-escalator kasi tayo. Kung nag-elevator kayo dito, mas madali mag-elevator guys. Pero kung mag-escalator kayo, doon nyo makikita yung food court, no? Yung guys, chinek ko si Google guys. Pupunta tayo sa Taipei Main Station kasi doon malapit yung accommodation natin. So, pwede kayong mag-Purple Line, Airport Line Express. Pwede rin yung itong Blue Line, Commuter Line. So, parehas lang naman, almost same lang yung biyahe, 1 hour, no?
Andyan may mga nakasulat din naman sa schedule, purple tsaka blue. I think kahit ano. Okay, parang sa Korea, yung dalawa yung airport nila. So yung purple, yun yung parang mabilis, yung dire-diretso siya. Yung blue, yun yung parang all-stop. 'Di ba? May ganun din sila sa Korea, 'di ba, yung non-stop tsaka all-stop na train line. So ang purple, mas mabilis siya yata, konti yung stops. Yung blue, yun yung parang mag-stop siya every station. So para sa mga tao na nakatira sa malapit dun sa station or kung yung hotel nyo nandoon, no. Try ko kung may laman pa yung ating Easy Card. Easy Card yung tawag sa kanilang transportation card dito, no? Paano ko ba maaano? Paano ba ako mag-i-inquire dito? Wait lang, mali yata ako. Yun kasi English muna natin, hindi ko naintindihan. Purchase card, add value. Sige nga, kung mag-add value ako. Please insert banknote. Ayun, meron pa akong remaining na 137 NTD. Magkano yun? Ay, no change. Anong no change? Banknotes accepted. Pwede bang 500 tas 1,000 lang? Guys, kasi wala tayong barya, no? Wala daw kasing change dito eh. Please insert. Sige, ipapaload na natin itong 1,000 NTD. Wala, ayaw gumana. Kaka-withdraw ko lang yan, hindi yan peke. Ayan. Confirmed. Okay. Okay, so meron na tayong 1137. Okay. The reason kung bakit pinaload ko na siya yung 1,000, guys, kasi itong Easy Card, pwede naman ito magamit sa mga 7-Eleven. Alam ko sa Mr. Donut, mga McDonald's, Starbucks, tama ba? Basta pwede siyang magamit. So, even though feeling ko masyadong mataas yung 1,000 para sa transportation, kasi ang from airport to city, mga 150, 160 NTD lang yan. So, kung balikan, hindi ano lang, 300 NTD. Siguro yung mga transpo ko sa city, roughly mga 200, feeling ko 500 kasya na, but pinaload ko na yung 1,000, unang-una wala akong barya. Pangalawa, magagamit ko naman siya sa 7-Eleven. So, hindi naman siya masasayang. Magagamit niyo siya. So, ayun, nagastos na natin yung 1,000. Let's go! Okay, let's go! Yay! So, super convenient kung meron kayong ganito. Pero kung wala kayong ganito, wala kayong Easy Card, pwede naman kayo bumili ng single journey. Doon sa mga machine kanina, pwede kayo mag single journey doon, no? So tara, baba na tayo. Train na tayo pa city. Let's go! And guys, dito daw Taipei Main Station. Sabi niya dito daw sa kaliwa. Ayan, sakto may train. Let's go. So guys, nakasakay na tayo. May mga lagay naman ng luggage dito. So dyan ko na nilagay yung luggage natin. Tapos, free seating naman, I think, no? Let's go! And guys, marami namang upuan. Nakaupo naman tayo, pero yung pwesto ko is nakabaliktad. Pag ganun yung andar, may vertigo is attacking. May vertigo ako pag ganito, pero sige, mind over matter. At nakarating na tayo sa Taipei Main Station. Ang nasakyan ko is yung purple na line. 2 beses lang siya nag-stop. Yung una, tapos yung pangalawa dito na agad sa Taipei Main. So from the airport line, magte-transfer tayo sa metro line or yung kanilang mga train lang dito sa mismong city, no? Actually, ayaw ko mang aminin, pero hindi ko pa rin kabisado ang Taipei Main Station kasi sobrang laki nitong Taipei Main Station. Lagi pa rin ako naliligaw dito. But let's try, baka naman naalala ko na ulit siya. So yan, 'di ba? Magbasa-basa lang kayo, makikita kayo dito. Taipei Metro, yung red tsaka blue, Banan Line tsaka Tamsui Line. Ayan. So dyan daw, akit lang. Malaki lang tong Taipei Main Station kasi nung first time ko nga dito, sabi ko parang isang buong syudad. Di ba? Yung Taipei Main Station parang siyang isang buong syudad, ang laki niya. Pero yung train system ng Taiwan sobrang dali. One of the easiest for me na i-navigate, no. So dito sa Taiwan, favorite ko yung kanilang train station. Madali lang siya, hindi siya complicated. Itong Taipei Main lang talaga yung medyo malawak. So akyat tayo. Ito yung palatandaan ko, yung mga bamboo. May mga bamboo dyan na halaman. Pag may bamboo, ibig sabihin yan na yung gitna ng airport line tsaka ng city, yung mga metro line, yung mga bamboo trees na yan. Kasi kung magkano
Ang nadidak is 160. Okay, so ang pamasahe nga is 160 NTD. So mga less than 300 no. Mga ganon, mga less than 300 pesos. At least dito sa Taipei, yung ito, pwede mo na siyang gamitin sa airport line, pwede na rin sa metro line. Yung iba kasi, ibang ticket yung airport line, di ba? Bibili ka ng separate ticket. But for Taipei, lahat na siya, gumagana siya kahit saan. I also want to reiterate again, sakto may nagtatanong na naman sa akin sa message sa Instagram. So meron na akong mas maganda na yung creator shop ko sa Klook, no. So pag nasa Klook na app kayo, search nyo lang yung pangalan ko, Marvin Samaco, or ilalagay ko rin yung link dyan sa description box para makita nyo. Kasi nandito na lahat ng recommendations ko. And for example, ito yung Klook app. Pag nag-search lang, may ito Klook. Search nyo lang Marvin Samaco, tapos ito Marvin Samaco. Pag sinearch yung pangalan ko sa Klook, makikita nyo na dyan yung mga recommendation ko per country. Nandyan yung sa Tokyo, Osaka, ito sa Taipei, dito sa Taipei. So, ayun yung mga recommended hotel ko na pwede nyo mapagstihan dito sa Taiwan na hotel Midtown Richardson, mga around 3,000. Hotel Papa, 3,000. Ito, medyo mahal nga lang. Pero maganda rin dyan sa Citizen M. If mag-view more kayo dyan, makikita nyo pa yung mga iba kong recommendation dyan na para madali nyo nang maibubok yung mga kailangan nyo sa Taiwan. Nandito ng Taipei 101, Yelyo, Easy Card. Ayan, kung wala pa kayong Easy Card, dito nyo rin mabubok yan. I-search nyo lang yung pangalan ko, Maokong Gondola. Kapag magpupunta kayo sa Taichung or Kaohsiung, ito yung kanilang bullet train. Fun Pass, kung gusto nyo mag-Fun Pass, ayan. So, for your easier reference na nakasummarize na dito sa aking creator shop, yung mga recommendations ko per city, sa Taipei, Bangkok, Boracay, Manila. So, kung, for example lang, may mga naisip nyo, ano nga bang nire-recommend ni Marvin na hotel sa ganitong city? Just search my name on the Klook app, Marvin Samaco. Andun lahat yan. Andito lahat ng mga recommendations ko, guys. Okay? Alright, let's go! Guys, sakto may nakasalubong ko na Pinoy si ate. Sabi niya, Pinoy ka ba? Sabi niya, opo. Nagtatanong siya kung saan papuntang airport line. Kasi medyo malaki nga tong Taipei main talaga, makakalito. Tinuro ko siya doon. So, ito na. Dito na magsisimula ang ating kalbaryo. So, ito yung may nakasulat naman, no, Banan line ng blue line, tsaka Tamsoy line yung red. So, i-follow lang natin yung line. So, sobrang lawak kasi nitong Taipei main. Naliligaw ako lagi. Meron pa dito, oh. Pero sige dito, i-follow lang natin yung line. Diba? Saan na tayo? Nawala na yung Banan line tsaka yung ano, diba? Tamsoy line. Nawala na yung mga sulat. So, mamimili ka ngayon, dyan ba? Letter A, dyan. Letter B, dyan. Letter C, dyan. Or letter D, dyan. May nakita na ako, ayan. Maliit lang yung ano, maliit lang yung sulat niya, ayan, oh. May pula lang na maliit. Tamsoy Shinyi line. Nandito na rin yung mga HSR, high speed rail. Sige, dito tayo. Kailangan nyo lang maging observant sa mga sulat-sulat. Sa mga past Taiwan ko, sa Ximending ako lagi nag-stay kasi wala lang nandun yung center, di ba, sa Ximending. Tapos may night market. But this time sa Taipei main station, dito lang ako magstay dito sa Taipei main station para matry naman natin. Ayun, Banan line. Banan line, blue line. Okay. Dito minsan, for example, Banan line, di ba sabi niya nandyan yung Banan line, blue. Pero yung isang sulat naman, ito, Banan line, ang arrow naman nandito sa kabila. So, saan ba talaga? Di ba? Dito or dito? Na-realize ko, hindi na pala ako magta-transfer. Hinahanap ko yung Banan line tsaka yung Tamsoy line kasi lagi kasi ako nasa Ximending. So, ang nasa utak ko, after ko mag-Taipei main station, lilipat pa ako ng local train papunta sa Ximending or kung saan man. Andito na pala yung hostel. Naka-hostel ako. Ang hostel ko dito sa Taipei main station. So, lalakarin ko na lang pala. But since ang nasa utak ko nga is mag-ano tayo, ituturo ko na lang sa inyo. So, for example, ang hotel yung nasa Ximending, nasa Zhongshan, kung saan man, ito ang inyong guide. So, di ba merong dalawang train line dito, ang Tamsoy line, the red line, and the blue line, the Banan line. O, i-zoom natin. Currently, nandito tayo ngayon sa Taipei main station. Kung nasa Ximending kayo, kailangan nyo pang mag-Banan line ng isa lang naman, o. Isang line to Ximen. Pero minsan yung mga hotel na Ximending, minsan walking distance lang sa Taipei main station. So, i-check nyo na lang yung distance.
Ito yung mga ano ng Banan Line, Longshan, Shinpu, kung saan man kayo naka-hotel dyan, if it looks familiar. Pero kung ang hotel nyo naman is nandito, for example, nasa, ito ang Taipei Main. Kung nasa Zhongshan, yan, sikat din yung Zhongshan. Saan pa ba? And Beitou, kung saan ba dyan, mag-Tamsoy line kayo. Mamaya maglo-local train tayo para mas maipakita ko sa inyo. Pero ngayon maglakad muna tayo papunta sa accommodation ko. Tapos mamaya sakay tayo ng train para mas ma-explain ko sa inyo. So, walking distance na pala ang aking hotel dito. It's just 10-minute walk. Dito. Exit nga muna tayo. Kasi nahihirapan ako pag nasa loob ako ng train. Exit muna tayo ng subway. Ayun, pag may mga yellow, yan yung mga exit something. Exit lang ako, doon natin hanapin sa taas. Summary, kung galing kayo sa airport, parang mostly sa Taipei Main Station ang baba ng airport na line. Tapos, pag nakarating na kayo dito sa Taipei Main, depende ko sa location ng hotel nyo, tsaka kayo mag-local train, no? So, Ximending, Songshan, kung saan man. Ba't ako? Lalakarin na lang natin because it's just a 10-minute walk na lang. Diba ang lawak ng Taipei Main? Ay, parang dito yung ano, meet up ng mga tour. Eh. Minsan nagme-meet yung mga clock tour dyan yun sa mga exit. Ito, wait lang. Pakita ko sa inyo. Kasi sikat ito. Ito yung parang pag nasa Taipei Main Station kayo. Ayan. Dapat pag nagpunta kayo dito, picture kayo dito ha. Ayan. Yung parang sikat na area ng Taipei Main Station. Nung first time ko sa Taiwan, sumayaw-sayaw pa ako dyan. Yan, dyan sa may Taipei Main Station. Di ba may clock yun? Wala na ba yung clock dito? Yan, lawak, di ba? Ayun pala, yun yung mga clock. Ayun, oh, may mga clocks dyan. Yan. Mga orasan. Tapos may nakasulat dyan, Taipei Main Station. Oh my gosh, I'm happy to be back. Kasi parang 2024 pa yung Taiwan ko na hindi siya sponsored, na parang personal trip ko, no? Last year, 2025, nag-Taiwan ako pero work trip. So, na-miss ko mag-commute. Na-miss ko mag-commute at maging normal na nagbabiyahe. Yung hindi, walang private transfer. So yun guys, lumabas ako ng station kasi mas nagigets ko pag nasa labas ako ng station. Tapos, umiilaw yung Taipei Main sa gabi. Tignan nyo. Taipei Main Station! I'm back in Taiwan! Woo! So, pwede rin kayo mag-picture dito sa labas. Ito yung train station. Diba? Ang laki niya kasi. Oh, Taipei Main. Malawak yung train station. So, minsan pag naliligaw ako, mas gusto kong lumalabas ng train. Kasi pag nandun ako sa baba, sa subway, ang hirap niya intindihin. Guys, ang date ngayon is March 29. Medyo malamig pa, 20 degrees. Actually, kaya naman, naka-t-shirt lang ako, kaya naman, pero malamig. Hindi ka pagpapawisan. Pag summer kasi sa Taiwan, guys, medyo mainit ang summer dito. Pero ngayon, mga March, first week of April, medyo may lamig pa ng konti. No? Tama ba yung nilalakaran natin? Ayun, let's go. Ayan. Hi, Taiwan. I'm back. Okay, lakad tayo. Guys, ang tinuturong daan ni Google. Aakit ako dyan. Tatawid ako doon. Bababa ako doon. Dahil walang tawiran dito. Pinanganak kang mahirap. Pinanganak kang kargador, be. Ay, 23.5 kilos. Let's go. Wala. Choice mo, 'di ba? Choice mo maging single, ayaw mo ng relationship, huwag ka ring maghanap ng tagabuhat. 'Di ba? Kasi hindi naman pwedeng ang hinahanap mo lang is sarap. Dapat matuto ka ring maghirap. Why do I have to do that? Okay, let's go. Hi, Taiwan. First night as a cargador. Yun yung kagandahan ng merong private transfer. Kung family kayo, may mga kasama na kayong senior, kids, better talaga private transfer kasi door to door. Woo! Pero pag mag-isa ka, walang door to door, be. Hagdan to hagdan tayo, let's go. Let's go, bro. Wait lang, wala akong lakas. Ulit. Magre-recharge tayo.
Saka 80% Taguro. Recharge. Let's go. Charing. Laban B. Parang mas mahirap yung pababa. Sabi sa inyo, magpapaka-straight na lang ako eh. Kasi may prinsesa bang ganito? Ay. Hindi bagay sa branding ko. Yung ating prinsesa na branding nawawala. Kailangan kong i-redeem yung self ko. So itong pag-hostel para lang sa mga may gusto ha. Para sa mga kaya pa ng energy nyo. Pero doon sa aking creator shop sa Klook, yung mga nirecommend ko doon yung mga hotel na pinagstayan namin na magaganda. Citizen M, Hotel Richardson, pwede nyong matry. Mas magaganda yun for family yun. So yes, nakarating na tayo sa hostel, no? Cute ng ano nila. Actually, nakastay na ako dito long time ago. Oo nga, nakastay na ako dito long time ago. I remember it. Okay guys, nakarating na tayo dito sa hostel. Ang ganda na, ang ganda. Ang ganda ng binigay sa akin. Pakita ko sa inyo. Mukhang sosyal. Pakita ko. Ang ganda. So, ito yung bed ko. Nandito ako sa taas, no? So, upper bunk ako. Pero ang laki. Tignan nyo. Ang laki ng kama. Parang hindi siya hostel. Parang queen-sized bed. Dalawa yung unan. Makapal yung kumot. Ayan, meron pa akong area doon. Pwede ko maglagay ng mga bag. May mga saksakan. May salamin. Tapos may area doon sa baba. Pwede kong itago yung mga gamit ko doon. Wow, ang ganda. Tapos dito merong hangeran. Pwede ko mag-hanger dyan. Tapos dito pa. Ang ganda. Actually, feeling ko nakastay na ako dito. Parang familiar yung itsura na to. Pero parang iba pa yung mukha niya dati. Parang ngayon, ang ganda ng bunk bed, no? Actually, feeling ko isa sa mga pinakamagandang hostel na bed. Hostel bed na napagsihan ko. Pakita ko sa inyo. Yun, di ba guys? Diyan ako, di ba? Tapos syempre may hagdanan lang. Ayun lang yung problema. Tapos may tao dito sa baba ko. Tapos ito pa yung mga ibang mga bunk beds with pwede tayong ayan. May mga iba ding bunk dito. Parang mas malaki yung sa akin. I don't know why. Parang mas malaki yung sa akin. Pero malalaki din yung mga bunks nila, oh. Tapos may mirror lang dito. Haggard pa ako. Dire-diretso na to. Tapos, dito yung mga gamit namin. Ayan, no? Yung mga malalaking bag kasi hindi kasya doon eh. So, may mga sampayan naman dyan. Tara, explore natin yung labas. Hindi ko alam bakit yung sa akin merong door. Ito, oh. Parang ang binok ko lang naman yung pinaka-basic. Pero di ko alam bakit nandun ako sa loob. So, mixed itong aming hostel guys. No? So, merong mga lalaki tsaka merong babae dyan sa loob. So, hindi, siya. Mix nga, di ba? Tapos, dito is meron silang mga locker. Ayan. Dito ko tinago yung mga sapatos. Mga sapatos, ang dami. Diyan ko tinago yung sapatos ko. Tapos, ito na yung kitchen. Wait lang ha. May kitchen dito. May mga libro. Kung may mga binili kayong pagkain sa labas, pwede kayong kumain dito. Meron ding hugasan. Tapos, yan, pwede kayong may rice cooker pa nga eh. Maghugas-hugas. May mga microwave, free water. And then, dito yata yung toilet, no? Merong men tsaka women. Separate yung toilet. Check ko nga. Tapos, marami silang mga rooms. Feeling ko merong private room dito. May private room guys. May naririnig ako mga bata dito para mga baby. So, meron din palang private room. Papaka-check natin mamaya kung ano yung mga room types nila. Yan, dyan. Tapos may ref naman. For example, may binili kayo. Tapos pwede nyo gamitin yung ref. Clothesline room. Yan, may mga free na coffee and mga merienda. Yan, libre lang yan guys. Libre lang to. Parang libre lang guys. So, libre yung coffee. Wow, I love it. Tapos, may washing area. For example, gusto nyo mag-wash ng mga clothes. Ayan, may dryer area. And clothesline room. Ano bang ibig sabihin? Sampayan siguro. Diba, makute itong hostel na to. Try natin pumunta sa may labas. Okay.
Staff only. Ayan, meron lang ditong hallway, elevator. Dito yung lobby. Makit din yung lobby nila guys. Aesthetic, oh. So, pwede kayong tumambay dito kung may mga trabaho. Ang ganda. Pwede siyang pang work from Taiwan setup. Ayan. Pwede kayong magtrabaho dito. Tumambay lang dito. Oh, ang ganda. Pwede kayong mag-picture-picture dito guys. So, aesthetic yung kanilang lobby. Tapos dito, meron pa silang, I think, and more tambayan. Kung gusto nyo kumain or magtrabaho lang, you know, mas private yung area na to. Okay, so again, ang pangalan ng hotel. Hostel ko is Taiwan Youth Hostel and Capsule Hotel. So, meron nga silang mga private room din, pero common bathroom pala. So, ito yung mga room na different types of rooms nila. No? So, for this one, nabook ko to sa Agoda kasi nung nag-check ako sa Klook, wala akong makita na availability nung date ko. But nung nag-check ako sa Agoda, may availability siya. So, doon ko siya binook. Okay? So, ayan. So, meron silang mga single bed in mixed dormitory. Ay, okay. Yan yung parang mga nakita natin yung mga mas maliit ng slide lang naman. Ang nabook ko yata is, kung gusto niyo parang puro babae lang, meron din silang single bed in female dormitory. Ang nabook ko yata is ito, double bed in, hindi ako female dito sa double bed in mixed dormitory. So, kaya parang medyo may privacy. Oo nga, ayan, mas maluwag, mas may privacy ako. Ayan pala yung CR, guys. Tapos, meron din silang mga, ito, double room with shared bathroom. Ito yung nakita ko na may mga bata akong naririnig na nag-iingay doon. So, feeling ko naka-room sila. Ganun. Naka-bunk bed din. Pero at least meron kayong sariling room. So, pag ang room na nga 2.8, kapag yung sa akin, mga 1.9, pero kapag yung, mga 1.4 lang 1.4. Tapos, if magbubuk pa kayo sa Agoda, meron pa kayong 5%. Minsan, 5 to 10. Depende sa hotel actually. 5 to 10% na discount if you use may Agoda. Code for hotel, Marvin, Agoda. But if magbubuk naman kayo ng hotel sa Klook, pwede nyo pa rin magamit yung aking code na Marvin sa Mako Klook. Ang kagandahan lang sa Agoda 5 times nyo siya pwedeng magamit. For Klook, pwede nyo siya magamit ng 1 time use, no? So, I think, kung okay yung hostel sa totoo lang, no? So, kung you don't mind sharing naman ng bathroom, then magandang option din siya, budget na option, especially kapag solo ka. Pag dalawa kayo, friends kayo, pwede kayo dun sa, yung kagaya nung sa akin, double bed in mixed door. Medyo may privacy kayo ng konti kasi may pintuan. So, nandun kayo sa dulo, tapos may pintuan kayo. Kung mag-friend kayo, pwedeng isa sa taas. Tapos, malaki yung bed. Actually, I love the bed. So, ayun lang naman. Tara, anong oras na ba? 9:40 na pala. Hindi ko lang kung may maabutan pa tayo sa labas. Pero, tara, kain tayo. Let's go. Nalagay ko na lang yung link sa description box nitong hotel. Baka lang, for example, hindi pa naman kayo magta-Taiwan, tapos maisipan nyo na lang pag malapit na kayo mag-Taiwan, pwede nyo lang i-revisit itong video, tapos makikita nyo yung link sa description box para mas mabilis yung mahanap yung hotel. Okay? So yun guys, tinanong ko yung front desk kung anong oras sila open. 24 hours, no? So kung kahit anong oras yung dating nyo dito, for example, madaling araw, open pala yung front desk. So pwede kayo mag-check-in anytime, no? Tapos, lalabas muna tayo. Dalhin na lang yung mga importanteng gamit nyo. But, thank God guys, sa buong hostel life ko, sa pagta-travel ko ng ilang years, na lagi ako naka-hostel, never ako nawala ng gamit sa hostel, no? Thank you Lord. Pero, syempre, ingat na lang din. Kapag lumalabas ako, lagi ko dala yung passport ko, mga importanteng gamit nyo, passport, cellphone, wallet. Just bring it whenever lalabas kayo. Pero, yung ibang stuff ko, like yung laptop ko, iniiwan ko na lang yan dyan. Feeling ko naman Taiwan safe, Japan safe naman eh. Pero syempre wala namang 100% na safe. So ingat-ingat na lang. But ako, basta iniiwan ko na lang ibang gamit ko, wala namang nawawala. Tapos yung mga very important, passport, lagi ko yung dala. Ay, ang ganda. This is our hostel. Tapos, eto na. Pagkalabas nyo lang may convenience store. May Family Mart agad. Dito lang yung hostel. Oh. Hindi ko pala napakita sa inyo kanina nung pumasok tayo. No? Here. Taiwan Youth Hostel. Baba lang kayo doon. Tapos paglabas nyo, meron tayong Family Mart. So, very convenient. Mga around 10-minute walk lang siya sa Taipei Main Station. Ang laki ng Family Mart nila.
Tapos meron pang kainan. I love it. Yun yung kulang sa Japan. I mean, I love Japan. Like convenience store wise, sa Japan talaga may mga pinakamasasarap na pagkain na convenience store. Pero madalas walang kainan, no, sa loob. So at least dito sa mga convenience store sa Family Mart, pwede kang kumain sa loob. Bumili ka, kakain ka. Ano kayang maabutan natin, guys? Kasi almost 10 na eh. Sarado na rin yung ibang mga, ayan, may donut. May McDo lang din dito, oh. Kung yung panlasa nyo is hindi pang foreign, pwede kayo mag-McDo. Andyan nakatapat lang. Tapos dito na agad yung Taipei Main Station. May 7-Eleven din. Ang ganda. May 7-Eleven din dun, no? Magkatabi pa sila. 7-Eleven din dyan. As ito na pala, Taipei Main Station na to. Sobrang, ayan eh. Sobrang lapit niya lang actually. Parang mali lang yung dinaanan ko kanina. Kaya umabot ako ng, sige nga, check natin kung may shortcut dito. So yan, 7-Eleven. Hindi tayo magugutom dito. Kahit naman sarado na yung mga restaurant kasi medyo late na tayo. May mga convenience store naman. Ay, ito may train station pa. Oh, ano to? M8. Dapat pala dito ako nag-exit, guys. Mali yung in-exitan ko. Ayan, dapat dito ako nag-exit sa M8. Tapos pag mag-exit kayo sa M8, dito lang, oh. Nakita niyo yung pinagdaanan ko kanina, ano pa ako, nagtulay-tulay, overpass. Mali. Finalo ko lang kasi si Google. Yun yung nirecommend ni Google na route, but I would suggest exit sa M8. I think that's the best way. Yan. Taipei Main Station na yan. Taipei Main Station. Super, alam mo parang mga 1 minute walk lang siya. Taipei Main Station na. From hotel, papunta dito M8. Tapos ayun, no, train station. Let's go. Saan tayo kakain, guys? May McDo naman dun, pero gusto kong, wait lang, i-search natin kung anong oras. I-search natin kung anong oras ang train station dito, no? Tanong ko lang yung best friend ko. Si best friend ChatGPT. Hey bro, what time does the Bannan line what time does the Bannan line trains line in Taipei closes? Sasabihin ni ChatGPT, ang bobo naman ito mag-English. Bro, for the Bannan line. Gusto ko tinatawag niya rin akong bro. Minsan tatawagin ko nga tong ano, madam or says. Trains don't all stop at exact time. Most trains stop at 12 a.m. around midnight. So okay, it's almost 10. 12 pa naman doon nagko-close. May mga 2 hours pa tayo. Gusto niyo mag-Ximending tayo? Hindi pa natin ma-explore yung Ximending ng thoroughly. Bukas na natin siya explore. Gusto lang pumunta sa area para sa gusto ko ng sikat na milk tea dito, Shin Futang. Sobrang si Ivan din yung friend ko, si Ivan de Guzman. Sobrang favorite namin yung Shin Futang. Pero yung ibang friends namin, hindi nila masyadong gusto. Kanya-kanya kasi talaga yung panlasa ng tao. But for me, favorite ko yung Shin Futang. So gusto ko mag-Ximending para doon, no? Sige, may 2 hours pa naman tayo. Para din may ipakita ko sa inyo kung paano yung train system ng Taipei. Sobrang dali lang. Para productive tayo today. From the airport, mga tips, budget hotel, and then train. Diba? Naipakita natin in one day. Kailangan natin maging masipag. Let's go. Papasok tayo sa Taipei Main Station. M8. Ayan guys, huwag kayong mag-alala guys. Super dali ng train station ng Taiwan. So meron lang blue tsaka red na yun yung palatandaan nyo. Tapos may arrow. Andun daw sa baba. Ang blue and red. Let's go. Oh my God, na-miss ko talaga yung Taiwan. Hindi naman kaila sa inyo na ang Taiwan ay isa sa mga paboritong country ko. Nahihirapan na ako basta Japan, South Korea, Taiwan, Thailand. Vietnam din eh. Oh my God. Sa Asia. Sa Asia yung 5 na yun, parang I cannot choose. Pero feeling ko Japan yung number 1 and then the rest, hindi ko na alam. Ayun. May BL, Bannan Line, and then Tamsui Line. So, papasok ka dyan. Pag pumasok ka dyan sa dalawang yan, pwede kang sumakay kahit anong line dyan. So we're still gonna use our Easy Card. So yung ating Easy Card, let's go. Ay, saan nga ba dito? Okay, Labarn. Tapos sabi niya, ang Tamsui line straight daw, pero ang Bannan line, the blue line, ayan o, baba daw. Di ba may arrow? So follow lang natin, baba tayo. Very straightforward ang train system ng Taipei. So huwag kayong mag-alala guys. So dito ang pinaka last na stop daw is Dingpu. Ayun is Taipei Nanggang. Saan ako? Wait lang, nakalimutan ko na. Okay. Malalaman natin yan dito sa ano, mga susunod na kabanata. Ito lang ulit yung ating palatandaan, no? Para hindi tayo maligaw.
So, ito tayo. Taipei Main Station. Pag hindi siya naka-grade out, Ximin. Ito, Longshan Temple. Touristy din yan. So, yeah. So, dito tayo sasakay. Kasi pag naka-grade out, sa kabila yun. Doon yung sa kabila. Yun. That side. Pero dito tayo sa right side. Okay, let's go! Sobrang dali ng train station sa Taipei. Isa sa mga pinakamadali. At isa sa mga pinakapaborito ko dahil ang dali. So, wag kayong kabahan, no? Kayang-kaya yun. Pag nag-Taiwan kayo, ready na. Ready na kayo mag-Taiwan? Hindi pa rin? Kunyutan na kita, ha? Sinabi ko na lahat. Yo, mabilisan lang na Ximending, baka masaran tayo ng train eh. Bibili lang tayo ng milk tea, tas uuwi na tayo. Bukas na natin siya i-explore. Okay, and just like that, dumating na tayo sa Ximin Station. Isang station lang naman siya, sobrang bilis lang. Tapos alam ko sa exit 6, naalala ko, exit 6. So ayan, mag-exit muna tayo. Hey. So ang pamasahe, 20 guys, 20 NTD. So mga 30 plus pesos ang pamasahe, no? Tapos ayan, exit number 6, Ximin Pedestrian Area. Yan yung sikat na Ximending. Ayan. Meron kayong mga luggage, ayan, meron ditong ayan, no. Kasi parang kapag mabigat yung luggage, may hirapan din kayo, no? Guys, pagka-exit nyo, ayan na yung Ximending, yung famous na Rainbow Street. Street ba yan? Or rainbow painting na lang. So, ang daming tao. Tapos, sa exit number 6 lang yan guys. Ayan na. Pakita ko sa inyo. Ximin Station, exit number 6. Daming tao ngayon na. Legit na miss ko yung Taiwan. Parang feeling ko, I got reunited with someone I love. I miss you, Taiwan. Sige, bukas na natin na-explore to kasi baka masaran tayo ng train, no? Lakad lang tayo para sa milk tea. Pero ayan, I just wanna give you a quick glimpse of Ximending. Hala, bakit may raid? Wag nyo naman kunin yung paninda nila. Nagre-raid yung mga pulis. Bakit bawal ba magtinda dito? Kawawa naman, pagbigyan nyo na sila. Ito guys, yung sinasabi kong Shin Futang. Ang haba ng pila, pero sige, ilalaban natin. Hi, Ximending. Pila tayo guys. Mabilis lang naman yata to. Let's go. Pop Mart. So guys, ito yung presyo na 120 NTD. 120 din. Pero kung meron silang combo, 200 na lang. So you will save 40 NTD if magko-combo kayo. So mag-combo na lang tayo. 947, 948. That's the combo? Yeah. Okay. Mag-combo na tayo guys para matry natin po. Xiaolong Bao tsaka milk tea. Yung guys, if you follow nyo siya sa Instagram, meron kayong libre na fan. Thank you so much. Ayan, may libre. You just need to follow them. So ayan, pinalo ko na lang sila sa Instagram. Pina-follow na rin siya ng mga iba kong friends, si Travel Tayo PH. Babs, nakakuha ka rin ng pamaypay dito. Pinalo siya ni Travel Tayo PH. Kumuha ka rin ng pamaypay dito, Babs, no? Kaka-Taiwan mo lang eh. Actually, mabilis lang yung pila. Tapos meron silang mga binigay na sticker. Itong mga sticker nilalagay ko sa maleta ko. Yung maleta ko meron silang mga gitong milk tea. Tapos pag nakita mo, galing Taiwan. So guys, ganito nila ginagawa, oh. Ito yung masarap dito, yung pearl nila. Wow. Parang narinig ko na yung 1498. Sorry, did you say 1498? Okay. Thank you so much. Yay! So yun guys, finally, matitikmo na ulit natin ang aking favorite Shin Futang milk tea and the Xiaolong Bao here. So, ang haggard ko naman. Huwag nyo na lang pansinin guys, kasi ang dami natin pinagdaanan mula sa biyahe. But laban tayo. First sip. First sip is for you guys. Sip. Sip it. Sip it till you make it. So malamig yung upper part, mainit yung pearl. I have to be very honest kasi ilang beses na ako nakatikim to. Yung pearl parang hindi bagong luto.
Or na okay na siya. Mas gusto ko kasi sobrang init ng pearl tapos malamig dito. Ayoko siyang hinahalo. Ganun yung style ko ng pagkain. Gusto ko mainit. Parang ngayon hindi siya ganun kainit. Nga, so hindi ko siya 8 to 10. But texture-wise, very chewy ng pearl. Ganito yung klase ng pearl na gusto ko. Yung parang, yan. Gusto kong gumagano-ganon yung bibig ko. Yeah. Pasado pa rin naman yung pearl. Gusto ko lang sana mas mainit siya ng konti. Tapos yung taas is milk. Actually, yung milk, hindi siya ganun katamis. Ang tamis talaga nanggagaling sa pearl. But I love this. Maybe for now, 9 muna siya. Kasi hindi mainit yung pearl eh. Marami kasi silang customers. So baka nagluto na sila ng maraming pearl. I'm not sure. Let's go with the Xiaolong Bao. Huwag kang mahulog ha. Or hanap tayo ng pwestong mauupuan. Wait lang, picturean ko lang. Mag-Instagram lang ako. Ay guys, try na tayo sa Xiaolong Bao. Original taste muna. Although meron silang mga binigay na mga sauce. Chili sauce and soy sauce ba to? Yan, parang chili sauce and then soy sauce and mantika yata yung isa. Pero let's start with the original flavor muna of Xiaolong Bao. Pwedeng baba kayo ng konti, nahihirapan ako. Yan. So, ayan. Ang pagkain nito, syempre, tinutusok mo muna siya para sipsipin. Dapat ikukutsara mo siya kaso hindi kaya ng kamay ko. So, sipsipin ko na lang siya. Bubutasan mo siya. Pagkabutas mo, sipsipin mo muna. Wala masyadong sabaw. Yun yung masarap yung sabaw. Kasi yan. Dumpling. Cheers. Let's try one more time. Baka pumutok na yun. Gusto ko makasipsip muna ng sabaw kasi yun yung masarap eh. Sabaw. Konti talaga yung sabaw. Konti yung sabaw, pero sayang. Para masarap sana to kung mas maraming sabaw. Siguro ngayon mga 8.5 lang siya. Kung may sabaw baka 9.5. Okay, sinawsaw ko na lang sa toyo. Baka umokay na isawsaw natin sa toyo. Sana may sabaw. Ayun! Nahulog! Ba't tinatawanan ako ng mga tao? Bakit food vlogger po ako? Wala talagang sabaw. Xiaolong, nasa yung sabaw? Sana matimingan nyo na maraming sabaw yung sa inyo. Naalala ko last time nung pagkain ko dito, gumaganon ako sa sabaw eh. Baka nagkulang sila ng sabaw today. So ito yung combo na pwede nyo matry no, sa Shin Futang, 200 NTD. So siguro mga 300 plus. Basta less than 400 pesos. Babawi tayo next time. Parang feeling ko hindi siya yung best na timpla so far. Gusto ko talaga mainit siya. Or baka kasi late night na. Hindi, parang nakakain na rin ako dito ng late night. Mainit pa rin yung... Try na lang natin sa next time. Before tayo umuwi, kailangan pa natin ng isang round ng Shin Futang na dapat makuha niya yung lasang hinahanap ko. I think that's it guys, no? So dumaan lang tayo saglit sa Shiwinding para sa Milky nga at sa Xiaolong Bao para may share ko rin sa inyo kung paano gamitin yung train. But I think I'm gonna end the vlog na muna. Day 1 pa lang natin, no? So kailangan muna natin magpahinga. But I feel productive ang dami natin nagawa and parang pinasaya ko ni Taiwan. Na-miss ko talaga, legit na na-miss ko ang Taiwan. So I'm happy to be back and we will explore Taiwan for 5 days. Pretty quick lang siya but I hope na marami tayong magawa dito in the next 5 days. No? So maraming salamat ulit sa pagsama sa akin pabiyahe papunta dito sa Taiwan and I hope nakatulong siya sa mga nagbabalak na mag-Taiwan or nakabook na at malapit na mag-Taiwan. I hope to see you again on the next one. Bye-bye!